Hello sir, kamusta po? Radman Toys Raymond here. So ito sir, testingin natin ng unit na order nyo. The WE High Kappa 5.1 T-Rex. Okay, so semi-automatic. Wala tayong binibentang full auto ng mga High Kappa. Okay, so sa ngayon, katulad ng sinabi ko, lahat ng High Kappa natin is semi-auto. Okay? Ngayon, itong unit nyo, actually, meron tayong ginagawang, pag mga T-Rex, diba? Kasi nga meron silang parang issue. So, meron akong tatlong steps na, or tatlong modification na ginagawa sa kanya. Unang-una is yung sa magazine, di ba? I make sure na pagpasok mo ng magazine, pasok na pasok siya. Okay, so actually, pwede mo i-check kung yung magazine mo, pasok ba o hindi. Okay, so ito kasing mag catch, pwede mong kapain yan. So, wala mong magazine, kakapain mo. Ayan, makakapa mo to, di ba? Kasi ito yung umaangat eh, yan. Pag may pumapasok na magazine, okay? So, kakapain mo yan, okay? Yan. Tapos, papasok mo ngayon yung magazine. Pagpasok ng kapain mo ulit. Mapapansin mo, yan, lubog siya. So, yung pag kinapa mo siya, yung feeling is kaparehas ng walang magazine at saka may mag. So, kapag gano'n, ibig sabihin, yung mag catch niya, pasok na pasok dito sa butas na to. So, hindi siya magkakaroon ng mga accidental na bigla na lang habang bumabalik ka, bigla mahuhulog yung mag. Hindi siya magkakaganon. Okay? So, kasi nga yung iba, hindi nila minomodify. So, ngayon, pag bumabaril ka, kailangan more or less, nakahawak ka dito. Kaya bumabaril ka, kailangan dito ka nakahawak para kasi bigla siya mahulog. Okay? So, ito, kasi mali yun eh. Pag naghahawak kasi ng tunay na baril, dapat kasi talaga, ang hawak kasi talaga dito. Hindi ka humahawak sa ilalim. Dito ka nakahawak, nakaganyan yun. Ganyan ang hawak ng tunay na baril pag bumabaril ka. O yung mga top shooter sa Philippines, ganyan humawak. Basta kahit na tumingin ka sa YouTube kung paano yung tamang hawak ng baril. Ganyan ka, tapos ganyan to, dito. Ganyan. Okay? So walang humahawak sa ilalim. So kapag napindot mo yung mag-release, mahuhulog yung magazine. Ngayon, kapag itong magazine hindi siya properly nakapasok, mahuhulog din siya. Kaya yun yung mga nagiging issue. Kaya yung iba, nagkakaroon sila ng mga ganong problem. No? So yung ibang seller kasi, hindi nila inaayos yun. Tapos, isa pa, meron pa isang issue yung mga T-Rex na kahit may bala pa minsan, bigla na nag-open chamber. So inayos na rin natin yun. Tapos, isa pa, yung nilagyan natin to ng buffer. No? At okay, kakalasin ko. Pakita ko sa inyo yung buffer na nilagay natin. Ayan. So ayan, makikita mo meron na siya dalawang goma dyan. Tapos meron siya isang bakal. So, meron pang extra. Actually ito, meron pang extra. So kung gusto mong gawin tatlo yung goma, pwede. Okay? Tapos meron din dalawang bakal. Kung gusto mong idagdag, pwede din. Basta yung bakal sa harap yun. Tapos yung goma sa may likod. Ayan. Pwede rin naman siguro alternate. Goma, bakal, goma, bakal, goma, bakal. Okay? Basta tumatama dito sa spring, kailangan yung bakal. Alright? Yan. So, ito, babalik na natin. Okay. Yan. Okay. So, ngayon, testingin na natin. So, ito yung dalawang magazine mo. So, parehas yan. Walang gas. Ayan. Okay. Nape-press. Okay. So, ngayon, lalagyan natin ng BB. Okay. Lalagyan natin ng kailangan kasi konti lang ilagay ko kasi pagka walang laman, konti lang yung initial charge na gas, konti lang yung pumapasok eh. So hindi ko siya pwede lagyan na sobrang dami. Gawin natin siguro mga 7. Yan. So as usual, kapag sinabing high kappa, yung i-check mo tong follower, makikita mo yung follower nakaganon eh. So yung huling BB dapat nandito. Okay? Yan. Tapos yung isa pa, nilagyan na rin natin. Okay? Yan. So, gamitin natin dito is 12. 12 pwede na eh. Pero, kung gusto mo mag 14, sa tingin ko pwede naman. Okay. Meron siyang singaw sa ibabaw. Ito, bago eh. So, testingin natin, tingnan natin kung mawawala yung singaw. Pag hindi, palatan natin. Okay? Pero pag, kasi ano lang naman yun eh, bago kasi, so syempre pag bago, walang pressure sa loob. So okay lang yung part na yun. Okay? Okay. Actually nga, yung ilalim nga nito, hinikpitan ko na rin yung mga screw.
Kasi usually kasi nga, sa ilalim sumisingaw. So ito, mas kinapapana, mas hindi na siya sisingaw. Okay? So ayan. So, testingin muna natin. Meron pa rin. Okay? So, kaya ano natin yan. Testingin natin mamaya. Kung natin kung mawawala. Ito, wala eh. Okay? So ayan. Okay, trigger finger out parati. Pasok natin to. Ayan. Ayan, kung makapansin mo eh. Ayan, lubog. Kapasok siya. Okay? So, ayun yung BB. Okay? So, ito. Hindi ako nakaano. So, ito. Lakas. 344.8. Lakas ng blowback talaga pag T-Rex eh. 338.3. Kaya kapag ginamitan mo pa ito ng 14, mas malakas, baka masira kasi itong ibabaw. Yun yung nakakatakot na part sa kanya. Yun, ang lakas oh. Mas malakas yung pag yung gano'n niya, mas malakas compared sa mga Glock eh. Kaya ako kinakabahan ako pag gamit ko T-Rex eh. Yan, 335. So stable siya. Yan, 331. Okay, teka lang, check ko lang. Bahala pa ba? 329.9. Yan. So nag-open chamber siya. No? So 335.3. So nag-open chamber siya, wala nang bala. Hindi siya nag-open chamber na may bala pa. Okay? So wala na yung normal na issue na whatever. Okay? So meron pa rin singaw. Okay, so pa ngayon, testingin natin. Okay? So yan, nag-open chamber siya ulit. Wala nang bala. Wala nang singaw. Okay? So ganun lang siya. Kumbaga, since yung output bulb niya kasi bago kasi siya eh, 'di ba? Bago. So walang pressure sa output bulb. So relax yung mga O-ring, yung mga goma, relax. Kaya pag bagong karga, may tendency na magkaroon ng singaw. Okay? So since ito kasi pinapalo kasi ito nung valve knocker or yung hammer, pinapalo siya ng valve knocker pala. What happens is nagkakaroon ng movement dito. Gets mo? Magkaiba naman kasi siya dun sa singaw na nasa ilalim. Kasi yung singaw na nasa ilalim is parang fix siya eh. Fix. Kumbaga, minsan mo lang lalagyan. So, isang lagay lang ng gas. Tapos yun yun. Pero dito kasi, gumagalaw kasi yung valve. Kaya nga normally, kapag nagkakaroon ng singaw dito, ang minsan sinasabi ko, gamitin mo lang gamitin pag may nagkasingaw ka dyan. Or, kunyari, meron kang silicone lube, spray mo lang sa ibabaw. Ganyan, tapos gamitin mo lang. So, tingnan mo lang ako kasi di ba yung gas, meron din naman, yung green gas, meron din kasi siyang ano eh. Yung green gas, meron ding oil. Okay, yan. So, powerful silicone added. Yan, meron din siyang silicone eh. So, pwede rin siya makatulong para ma-seal. Pero pag ayaw talaga, kunyari, meron ka talagang seal, ganito, ayaw talaga. Kailangan mo lang tanggalin tong valve. Tanggalin mo yan, tapos linisin mo lang siya using silicone oil. Tapos ibalik mo siya ulit. Yun lang. Yun lang naman yun. Kaya, ito, okay na to. Teka, kargaan natin ulit. Okay. Tapos, test natin ulit. Okay. Okay, so ito. Wala nang bala. So, very accurate. Kasi binabaril ko yung mga 2-inch na plates. 4.5 meter. Tinatamaan ko sila. So, very accurate siya. Okay? So, yun. Wala na ulit bala. Walang singaw. Okay na siya. Okay? So, ayan. Nag-open chamber siya. Walang bala. So, balik natin. Hammer down. Okay? So, ayun sir. Okay na tong unit mo. So, ipapak ko na siya. At, papadala ko na siya sa inyo. Okay? So ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir, bye-bye.